Nai-imagine niyo ba na kayo ang isa sa mga pamilya ng nawala na mga sabungero? 10 lalaking nagpunta lang sa magkahiwalay na sabungan sa Maynila at Laguna. Dagdagan pa ang mga nawawala matapos magpunta sa sabungan. At dadating ang araw na magpapaalam din sila sa inyo para lang magsabong. At ang akala mo na normal lang na kaganapan ay hahantong pala sa karumal-dumal na insidente na ikakawala rin nila at ang masaklap pa, yun na pala ang huli niyong kita. Sobrang hinagpis, sobrang hinanakit ng kaisa-isa kong anak. Ganito ang sinapit. Yung process po natin, nang iniisip nila na pinakain na daw sa buhaya. Araw-araw, hindi mo alam saan mo gustong puntahan, ilibig. Ano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa tali. Sa bansang tila normal na ang kriminalidad, ang pagkawala ng tao ay isa sa pinakamalupit na uri ng katahimikan. Sa kaso ng mga nawawalang sabungero, hindi lang ito katahimikan. Isa itong pag-uusig ng mga katanungan. Sino ang may sala? Nasaan ang hustisya? At bakit tila lahat ng may kapangyarihan ay piniling manahimik? Enero 2022, habang ang bansay abala sa nalalapit na halalan, isang serye ng misteryosong pagkawala ang yumanig sa publiko. Isa-isang nawala ang mga lalaking may koneksyon sa sabong. May CCTV footage, may saksi, may pangalan. Pero hanggang ngayon, wala ni isang bangkay ang natagpuan. Walang inaaresto, walang hustisya. Ito ang kwento ng tinaguriang Missing Sabongeros. Isang modernong misteryong hindi lang tungkol sa sugal, kundi sa sistemang pinaghihinala ang puno ng bayad na katahimikan, bulag na hustisya at tinapalang pananagutan. Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang mga detalye ng kaso. Isa-isang bubuksan ang mga pinto ng sabungan, CCTV footage, testimonya ng mga pamilya at ang mga posibleng nasa likod ng malagim na sinapit ng mga taong ito. Handa ka na bang harapin ang madilim na mundo sa likod ng sabong? Dahil sa larong ito, hindi lang manok ang namamatay. Ito ang walang bangkay, walang hustisya. The Missing Sabongeros. This reaction video is for commentary and educational purposes only. All third-party content belongs to its rightful owners and is used under fair use. No copyright infringement intended. Ang unang kaso ng pagkawala ay naitala noong Disyembre 2021. Ayon sa ulat, isang lalaking nagngangalang Ricardo Lasco, isang master agent ng online sabong, ang sapilitang kinuha sa kanyang tahanan sa San Pablo, Laguna. Ayon sa CCTV footage, may mga lalaking nakauniporme na nagpapakilalang NBI agents ang pumasok sa bahay. Hinanap si Lasco, kinuha ang ilang kagamitan at pera at saka siya isinakay sa sasakyan. Bigay namin ng video, isa sa pinaka-team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado o ano? Sila ay mga uniformado. Sundalo po o pulis? Pulis. Kasama ho sila sa kakasuhan, tama po? Kasama sila. Basta isang grupo yan. Ngunit nang beripikahin sa NBI, walang kahit anong operasyon ang naisagawa ng kanilang ahensya sa araw na iyon. Hindi lang ito simpleng kaso ng pagkawala, ito ay kidnapping. At ito ang simula ng mas malawak na serye ng mga nawawalang sabungero. Sa isang pulong daw ng Alpha Group, tinanong sila ni Ang kung dapat daw dukutin at iligpit ang mga sabungerong di umano'y nandaraya. Kabilang daw si Barreto sa mga sumang-ayon. Pagkalipas ng ilang linggo, sunod-sunod na ang ulat ng mga taong nawawala. Matapos makita sa mga sabungan sa Laguna, Pampanga at Cavite, halos lahat sila may kaugnayan sa online sabong, isang industriyang kumita ng halos 640 milyong piso kada buwan sa kasagsagan ng pandemya. Makikita sa bawat kaso ang iisang pattern. Mayroong CCTV footage kung saan makikitang isinasakay sa van ang mga biktima.
May mga lalaki na sabi nila miyembro ng pulisya o ahensya ng gobyerno, walang sapilitang paglaban mula sa biktima. At higit sa lahat, wala nang sumunod na bakas. Isa sa mga pinakamatingkad na kaso ay nangyari sa Manila Arena. 8 lalaki ang pinaniniwalaang inaresto matapos ang laban ng manok. May nagsasabing may atraso raw ang ilan sa kanila, mga utang, dayaan o pagsuway sa taong matataas sa industriya ng sabong. Ngunit ang lahat ng ito ay haka-haka lamang. Hanggang ngayon, walang malinaw na paliwanag ang mga awtoridad. Sa likod ng bawat numerong binabanggit sa media, may mga inang umiiyak, anak na nagtataka kung bakit hindi na umuwi si Papa, at mga asawang halos mabaliw sa kaiisip kung nasaan ang kanilang mahal sa buhay. Si Aling Maria, asawa ni Julius, ay halos araw-araw pumupunta sa Camp Crame para lang magtanong kung may update na sa kaso ng kanyang asawa. Hindi siya perpektong asawa, anya, pero hindi siya kriminal. Bakit ganoon na lang siya kinuha? Sa mga Senate hearings, paulit-ulit ang hinaing ng mga pamilya. Wala silang pinanghahawakang konkretong sagot. Tila iniikutan lang sila ng mga opisyal. May sinasabi, pero walang ginagawa. Ang mas masakit, tila sila pa ang pinagdududahan, pinatatahimik at pinapabayaan. Sa bawat pagtutok ng media, isang pangalan ang palaging lumulutang, Atong Ang. Bilang isa sa mga kilalang personalidad sa industriya ng sugal, hindi maiiwasang madawit ang kanyang pangalan. Pero sa mga pahayag niya, malinaw ang kanyang panig. Wala siyang kinalaman sa mga pagkawala. Bakit ko ipapapatay ang mga empleyado ko? Masisira ang negosyo ko. Hindi ko kailangan ng gulo. Anya sa isang panayam. Ngunit may mga whistleblower na lumitaw at nagsabing may cleansing operations, di umano, para tanggalin ang mga sangkot sa dayaan o yaong mga may atraso sa mga VIP na mananaya. Galit na galit siya kay Remulla. Sabi sa akin, ditsunin natin yan. Sabi ko, boss, hindi mo na ako. Simula noon, wala na siyang ganang tumawag sa akin. Doon siya nag-isip sa akin para tudasin ako. Tunawagan ako ng isang kaibigan ko, 20 million ang pasong sa akin. Sabihin ko lahat ng alam ko dahil binantaan mo na pati pamilya ko. Tanggap ko na sa sarili ko na patayin mo ako. Huwag mo lang idamay ang mag-ina ko. Ayon pa sa ilang insider, may ilang miyembro ng pulisya na sangkot sa operasyon. Peke ang uniforme, gamit ang impluensyang ibinigay ng koneksyon sa mataas na tao. Kayang-kaya nilang pumasok, kumuha ng tao, at burahin ang ebidensya. Kung totoo ito, hindi lang ito kaso ng kidnapping. Isa itong malakihang sabwatan ng mga may kapangyarihan. Ang kaso ng mga nawawalang sabonghero ay hindi lamang kwento ng pagkawala. Isa itong testamento ng kabiguang sistemiko, ng kapulisan, ng gobyerno, ng hustisya. 2 taon na ang lumipas. May mga kasong isinampa, ngunit wala pang final conviction. Ang mga suspect, kung may nahuli man, ay pansamantalang pinalaya. At ang mga pamilya, araw-araw pa ring naghihintay. Ito ay kwento ng Pilipinas, kung saan ang ordinaryong tao'y madaling mawala at ang may kapangyarihan ay kayang linisin ang kanilang bakas. Kung nabitin ka sa kwentong ito, abangan mo pa ang part 2 ng kwentong ito at ating himayin ano ba talaga ang punot dulo ng krimen na ito at kung paano ito malulutas ng ating gobyerno. Mag-subscribe ka na, i-like ang video at i-share ito para mas marami pang mata ang mamulat sa katotohanang hindi pa rin natin natatanggap. Ako ang Kuya Jay nyo. Lagi nating tatandaan, dapat alam mo to.